hindi natin pagsisisihan. Lagi kong sinasabi, build a stronger, deeper relationship with God. Kaya nga sabi ng Panginoon, mahalin natin siya ng buo. Kasi siya lang yung pwede at dapat nating mahalin ng buo. At pag ginawa natin talaga yon, kung mamahalin talaga natin ang Diyos ng totoong buo, magsasakripisyo tayo para sa Kanya. Kahit umuulan, magsisimba ka. Kahit masakit, magpapatawad ka. Kahit kailangan mo rin, tutulong ka. Kung kinakailangan, tumulong ka. Kahit na maraming mga problema sa sampalataya ka, isusukal mo ang lahat para sa Kanya. And then you realize in the end, sulit ang mga sinakripisyo ko para sa Kanya. Siya lang talaga. Now, kamustahin naman natin ang ating sarili. Kamusta tayo? Kamusta tayo bilang mga tanging yaman ng Diyos? Yes! 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 Yung ebanghelyo ngayon, nakita niyo yung lundon ng ating interpretasyon? Yung kayamanan doon sumisimbolo sa Panginoon. Okay? Pero pwede nating baligtarin. Tayo rin ay sumisimbolo sa yaman. Tayo! Yaman nino? Ng Diyos. Baka nakakalimutan niyo. Para sa atin, sabi ni St. Paul, hinubad ni Jesus ang kanyang pagiging Diyos. Iniwan niya yung langit. Sinugal niya. Binuwis niya ang lahat, maging ang buhay niya nung magkatawang tao siya. Dahil tayo ay itinuring niyang kayamanan talaga. Tanong, kapag tinitingnan kaya tayo ng Panginoon, nagsisisi siya na para bang, ba't ganito buhay nito? Sayang yung isinakripisyo ko. Sana wag ganon. Sana wag ganon. Ganon din naman. Para sa asawa mo, na isinakripisyo ang karir, maalagaan ka lang at ang pamilya ninyo. Para sa mga magulang mo, na ang gabi ay ginawang araw at araw ay ginawang gabi, makapagtapos ka lang. Mabigyan ka lang ng magandang buhay. Mapakalaki ka lang ng maayos. Para sa anak mo o sa kapatid mo na hindi nakapag-asawa at halos hindi nakapag-ipon para sa sarili niya sapagkat inuna kayo para sa isang tapat na kaibigan na may mga nakaaway dahil nag-stick sa'yo. Kapatid, sana hindi nila kailanman panghinayangan ang